Disclaimer: ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang emosyonal na angkop lamang sa mas may edad na manonood. Wala itong tahasang nilalaman, ngunit may mga elemento ng romansa, misteryo at kababalaghan. Ang panonood ay nangangailangan ng gabay at pagpapasya. Madilim ang langit nang dumating ako sa Hacienda Esperanza. Isang malawak na lupain sa pinakaliblib na bahagi ng Negros, malayo sa kabihasnan, tahimik, ngunit may kung anong malamig na pakiramdam na bumalot sa akin habang bumababa ako sa lumang jeep na naghatid sa akin mula sa bayan. Hanggang dito na lang ako, iha, sabi ng matandang trooper, tila ba ayaw nang lumampas pa sa lumang arko ng hacienda. Mag-ingat ka. Huwag kang lalabas kapag sumapit na ang hating gabi. Napatingin ako sa kanya, nagtataka sa babala niya. Bago ko pa man siya matanong, agad na niyang pinaandar ang sasakyan at iniwan akong nakatayo sa madamong daan. Sa harapan ko, isang malawak na plantasyon ng tubo ang sumasalubong sa aking paningin at sa dulo nito, isang malaking lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. May kung anong misteryong bumabalot dito, parang isang lugar na puno ng lihim. Isinabit ko ang bag sa aking balikat at marahang humakbang patungo sa bahay. Ilang linggo na rin akong walang trabaho sa Maynila, kaya nang ialok sa akin ang trabahong ito bilang katulong sa isang hacienda, agad akong pumayag. Hindi ko inakalang ang lugar na pupuntahan ko ay ganito kakakaiba. Habang naglalakad ako papalapit, bumukas ang lumang pinto. Isang matandang babae ang lumabas, si Aling Marta, ang mayordoma ng hacienda. Matangkad siya, payat, at may mga matang tila laging nagmamatsyag. Sa wakas, dumating ka na, anya habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Halika, papakilala kita sa among lalaki. Tahimik akong sumunod sa kanya papasok sa loob. Ang hacienda ay mas malaki sa loob kaysa sa inaakala ko. Mataas ang kisame at ang sahig ay gawa sa pinakintab na kahoy. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may kung anong malamig na hangin ang dumadampi sa aking balat, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. At doon ko siya nakita. Nakaupo sa may balkonahe, nakatingin sa malayo, isang matangkad na lalaki na may matikas na tindig at mapang-akit na mga mata. Si Don Emilio, ang nagmamay-ari ng hacienda. Maputi siya, ngunit may bahid ng matinding pagod sa kanyang mukha. Mahaba ang kanyang buhok, bahagyang natatakpan ang noo, at ang kanyang mga mata, tila puno ng lungkot at misteryo. Nang lumingon siya sa akin, may kung anong kilabot ang dumaloy sa aking katawan, ngunit kasabay nito, ay hindi maipaliwanag na paghila, parang may puwersang nagtutulak sa akin palapit sa kanya. Magandang gabi, bati niya, mababa ang tinig ngunit may diin. Ikaw ba si Isabella? Tumango ako. Opo, Senor. Ako po ang bagong katulong. Tahimik siyang tumango at muling ibinaling ang tingin sa malawak na tanawin ng hacienda. Malawak ang lugar, ngunit maraming bawal dito. Nagpalitan kami ng tingin. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may kung anong lungkot sa kanyang boses, at isang babala. Naramdaman kong tinapik ako ni Aling Marta sa braso. Halika, ipapakita ko sa'yo ang magiging kwarto mo. Habang naglalakad kami sa mahabang pasilyo, hindi ko maiwasang lumingon pabalik kay Don Emilio. Ngunit sa aking gulat, hindi na siya nakaupo roon. Parang naglaho siya sa isang iglap. Kinabahan ako. Ano ang lihim ng hacienda? At bakit ganito ang pakiramdam ko sa presensya ni Don Emilio? Hindi ko pa alam, ngunit may kutob akong malalaman ko ang sagot, at baka hindi ko ito magustuhan. Nang pumasok ako sa aking silid,
agad kong napansin ang simpleng ayos nito. Isang lumang aparador sa sulok, isang maliit na kama, at bintanang may kortinang waring hindi na napalitan ng maraming taon. May lumang lampara sa tabi ng higaan, at nang sindihan ko ito, isang malamlam na liwanag ang pumuno sa kwarto. Napaupo ako sa kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko maalis sa isipan ang paraan ng pagtingin sa akin ni Don Emilio. May kung anong nasa likod ng kanyang malalim na mga mata, isang lihim, isang bigat na matagal na niyang dinadala. Maya-maya may kumatok sa pinto. "Ikaw ba, Aling Marta?" tanong ko bago ko ito binuksan. Sa labas ay hindi ang matanda, kundi si Ramon, ang katiwala ng hasyenda. Siya ang nag-aasikaso sa mga manggagawa, matangkad, may kayumangging balat, at may mga matang palaging mapagmatsyag. "Isabela, tama?" tanong niya habang nakasandal sa pinto, nakapamulsa ang kamay sa kanyang lumang pantalon. "May kailangan ka?" "Huwag kang masyadong magpapalapit kay Don Emilio," anya nang walang babala. "Mas mabuting dumistansya ka." Napakunot ang noo ko. "Ano nang ibig mong sabihin?" Tahimik siya ng ilang segundo, parang iniisip kung sasabihin ba niya o hindi. "May mga bagay na hindi mo dapat malaman." Mas lalong lumalim ang aking pagtataka. Ano ba ang tinatago niya? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit halatang pilit. "Sinasabi ko lang to para sa'yo, Isabela. Ingat ka." At bago ko pa siya matanong muli, tumalikod siya at naglakad palayo, tuluyang naglaho sa dilim ng pasilyo. Kinabukasan, maagang sumikat ang araw sa Hacienda Esperanza. Lumabas ako para tumulong sa pag-aayos ng hapagkainan. Sa ilalim ng lilim ng mga punong akasya, nakahanda na ang mesa para sa almusal ng mga trabahador. Habang inaayos ko ang mga pinggan, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Napalingon ako at nakita si Don Emilio na nakatayo sa malayo, tahimik akong minamasdan. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata, pero sa ilalim nito, may init, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan. "Isabela," anya sa mababang tinig. "Senor." Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang boses ko nang sabihin ko iyon. "Paano mo nahanap ang trabahong ito?" Medyo nagulat ako sa tanong niya. Ipinakilala po ako ni Aling Marta sa isang lumang kakilala niya. "Bakit po?" Tahimik siyang tumango, parang may iniisip. "Dapat hindi ka na pumunta rito." Nagpintig ang dibdib ko. "Bakit naman po?" Muling bumalik ang lungkot sa kanyang mukha. Sandali siyang lumingon sa malawak na plantasyon ng tubo bago muling binalik ang tingin sa akin. "Dahil hindi kita kayang protektahan." Nalaglag ang kutsarang hawak ko. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Bago siya nakasagot, dumating si Ramon at tumikim. "Senor, kailangan ninyo na pong bumalik sa opisina." Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Don Emilio kay Ramon bago siya bumaling muli sa akin. "Mag-ingat ka, Isabela." At sa muling pagkakataon, iniwan niya akong tulala, hindi alam kung ano ang aking iisipin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tumayo ako at lumabas sa aking silid upang kumuha ng tubig mula sa kusina. Tahimik ang buong hasyenda, maliban sa mahinang sipol ng hangin sa labas. Habang papalapit ako sa lababo, may narinig akong mahihinang bulong mula sa bintana. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko si Don Emilio, nakatayo sa gitna ng mga punong kahoy, walang suot na pang-itaas, at tila may kinakausap sa kawalan.
Ang kanyang katawan ay puno ng galos, at ang kanyang mga mata parang hindi sa kanya. Parang ibang nilalang siya. Bigla siyang lumingon sa akin. Napaatras ako, bumangga sa isang upuan. Sa isang iglap, naramdaman kong may humawak sa aking balikat. Mabilis akong lumingon, si Ramon. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya sa mahina ngunit madiing boses. Nanginginig akong tumingin sa kanya. Si Senor Emilio ano siya? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip, inilapit niya ang mukha sa akin at bumulong. May mga sikreto ang hasyenda na mas mabuting hindi mo na malaman, Isabela. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang nakita ko sa labas ng bintana, si Don Emilio, ang kanyang sugatang katawan, ang tila kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya, ay patuloy na umiikot sa isipan ko. At ang sinabi ni Ramon bago siya naglaho sa dilim. May mga sikreto ang hasyenda na mas mabuting hindi mo na malaman. Ano ang ibig sabihin noon? At bakit parang mas lumalalim ang misteryo sa paligid ni Don Emilio? Kinabukasan, halos hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras habang abala sa mga gawain. Ngunit sa bawat sandaling nadadaanan ko si Don Emilio sa pasilyo, sa bawat tinginan naming nagtatama, nararamdaman kong may kung anong hindi ko pa naintindihan. At hindi lang ako ang nakakapansin. Si Ramon ay laging nasa paligid, laging nagmamasid. Maging si Aling Marta, na dati tahimik lang sa kanyang trabaho, ay napapadalas ang pagsulyap sa akin na tila may nais sabihin, ngunit hindi magawa. Pero ang pinaka-nakakabagabag ay ang mga manggagawa sa tubuhan. Habang pinupunasan ko ang pawis sa aking noo sa gitna ng pagsasaayos ng mga gulay sa kusina, narinig ko ang usapan ng dalawang katulong sa may pintuan. Huwag kang masyadong magpapalapit kay Senor Emilio, bulong ng isa. Bakit? Sagot ng isa pang babae. Tahimik. Saglit silang nagpalitan ng tingin bago bumuntong hininga ang una. Dahil hindi siya tao. Napapitlag ako. Muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong kutsara. Agad akong lumingon sa kanila, pero nang makita nila ako, dali-dali silang naghiwalay at bumalik sa trabaho. Hindi siya tao. Anong ibig nilang sabihin? Kinagabihan, hindi ko mapigilang sundan ang sariling kutob. Dahan-dahan akong lumabas ng silid, naglakad sa madilim na pasilyo, at tinungo ang likod ng hasyenda. Tahimik ang buong paligid, maliban sa malayong huni ng mga kuliglig at alingaw ng hangin sa mga punong kahoy. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli kong nakita si Don Emilio. Nakatayo siya sa tabi ng isang lumang balon, tila malalim ang iniisip. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginagalaw ng hangin, at kahit mula rito, nakikita kong may sugat na naman ang kanyang mga bisig. Para bang may kung anong gumugupo sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit. Senor. Napalingon siya, at sa isang iglap, nakita kong hindi lang lungkot ang laman ng kanyang mga mata, kundi takot. Bakit ka nandito? Gusto ko pong malaman ang totoo, sagot ko, hindi na nag-atubili. Bakit ganito ang sinasabi ng mga tao sa hasyenda? Bakit parang may tinatago kayong lahat? Nakita kong bumigat ang kanyang dibdib. Ilang sandali siyang hindi nagsalita, bago siya tuluyang lumapit sa akin. Hindi mo na dapat alamin, Isabela. Napailing ako. Pero bakit? Ano ba ang totoo? Huminga siya ng malalim bago inilapit ang kanyang mukha sa akin. Tingin mo ba, pinili kong maging ganito, bulong niya, at sa sandaling iyon, may kung anong kilabot ang gumapang sa aking balat. Ang kanyang mga mata, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nagbago.
Hindi ko maipaliwanag, ngunit sa isang iglap, hindi na siya ang Don Emilio na kilala ko. Mas matalim ang kanyang tingin. Mas madilim ang kanyang aura. At ang balat niya, tila unti-unting nagbabago sa anino ng gabi. Napaatras ako, nanginginig. Ano ka? Bumuntong hininga siya. Isabella, ito ang dahilan kung bakit hindi kita kayang protektahan. Hindi ako tulad ng ibang tao rito. Narinig ko ang kaluskos sa likuran. Napalingon ako at nakita ko si Ramon, nakatayo, maihawak na patalim sa kanyang kamay. Tama na, Senor, anya, malamig ang boses. Alam mong hindi mo na kayang itago ito ng matagal. Muling bumalik ang tingin ko kay Don Emilio, at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang sakit sa kanyang mukha. Hindi takot, kundi pagsuko. Isang katotohanang hindi niya matatakasan. At ako, huli na para umatras. Hindi ko magawang huminga ng maayos. Sa pagitan ko at ni Don Emilio, nakatayo si Ramon, mahigpit ang hawak sa patalim. Sa kanyang mukha, wala akong mabasang awa, tanging determinasyon, parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Si Don Emilio naman hindi na nagtatago. Ang kanyang dibdib ay mabilis na pumipintig, at kahit sa dilim ng gabi, nakita ko kung paano unti-unting nagbabago ang kanyang balat, hindi tulad ng isang halimaw, kundi parang isang nilalang na pilit itinatago ang tunay nitong anyo. Matagal na itong dapat nangyari, Senor, malamig na sabi ni Ramon. Ngayon tatapusin ko na. Parang lumamig ang buong paligid. Ramon, sandali. Napaatras ako, inilalagay ang sarili sa pagitan nilang dalawa. Ano nang ginagawa mo? Mas lalong tumalim ang titig ni Ramon. Umalis ka dyan, Isabella. Hindi mo naiintindihan. Umiling ako. Ano ba ang hindi ko naiintindihan? Sabihin mo sa akin, Ramon. Bumaling ako kay Don Emilio. Ano ka ba talaga? Matagal siyang hindi sumagot, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, hindi galit, hindi takot. Kundi pagsuko. Wala akong pinili, Isabella, bulong niya. Ganito na ako mula nang ipanganak ako. Napahawak ako sa dibdib. Sa loob-loob ko, gusto kong maintindihan, gusto kong malaman ang totoo. Pero hindi ko rin maikakaila ang takot na unti-unting gumagapang sa akin. Si Ramon hindi na nakapagtimpi. Sa isang iglap, lumundag siya, hawak ang kanyang patalim, patungo kay Don Emilio. Ramon, huwag. Mabilis kong hinatak ang braso niya, dahilan para mabago ang direksyon ng kanyang pag-atake. Imbes na sa dibdib ni Don Emilio, tumama ang patalim sa kanyang balikat. Napangiwi si Don Emilio, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, hinawakan niya ang sugat, at sa harap mismo ng aking mga mata, nagsimulang maghilom ito. Nabitawan ko si Ramon. Ano ang nakita ko? Si Don Emilio, hingal na hingal, ngunit ang kanyang sugat ay halos wala ng bakas. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakikita kong wala na siyang intensyong magtago. Ngayon alam mo na, Isabella. Lalong lumalim ang kaba sa aking dibdib. Anong ibig sabihin nito? Tahimik si Don Emilio. Ngunit si Ramon, may bahid ng desperasyon sa kanyang mukha. Siya ang dahilan kung bakit maraming nangyayari sa hasyenda. Kung bakit may mga nawawala. Kung bakit may mga bagay na hindi mo dapat malaman. Napatingin ako kay Don Emilio. Totoo ba yan? Tumayo siya ng dahan-dahan, at kahit wala siyang sinasabi, alam kong may katotohanang bumabalot sa bawat sandali.
Hindi ako ang halimaw na iniisip mo, Isabella. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat, ngunit hindi ito nagmamakaawa. Isa itong kumpisal. Kaya kong saktan pero hindi kita kayang saktan. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung paano ako nagdesisyon, pero sa halip na lumayo, mas lalo akong lumapit sa kanya. Ramdam ko ang kaba ni Ramon sa likod ko. Isabella, anong ginagawa mo? Hindi ko alam ang sagot. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ako natatakot kay Don Emilio. Hindi pa. Isang iglap lang, pero parang bumagal ang mundo. Si Don Emilio, sugatan ngunit patuloy na nakatayo, ang sugat sa kanyang balikat unti-unting naghihilom. Si Ramon, matalim pa rin ang tingin, hawak ang patalim, ngunit halatang nag-aalinlangan na. At ako ang nasa gitna nilang dalawa. Ramon, bulong ko, sinisikap pakalmahin siya. Hindi mo kailangang gawin ito. Napatingin siya sa akin, at sa saglit na iyon, may bumalik sa kanyang mga mata, hindi galit, kundi isang bagay na hindi ko agad maipaliwanag. Ngunit bago pa ako makapagtanong, isang malakas na putok ng baril ang yumanig sa katahimikan ng gabi. Bang! Napaluhod ako sa lupa. Agad kong hinanap kung sino ang bumaril, at doon ko nakita si Aling Marta, nakatayo malapit sa hagdan ng hasyenda, hawak ang isang lumang pistola. Pero hindi si Don Emilio ang tinamaan niya. Si Ramon. Mabagal siyang napaatras, hawak ang kanyang tagiliran kung saan dumaloy ang dugo. Hindi ito isang sugat na kayang maghilom ng kusa, hindi tulad ng kay Don Emilio. Tama na, Ramon, malamig ang tinig ni Aling Marta. Alam mong hindi mo siya matatalo. Ang bibig ni Ramon ay bumuka, parang may sasabihin siya, pero walang lumabas na salita. Sa halip, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, isang mapait na ngiti. Kaya pala, bulong niya. Matagal ko nang alam na may tinatago ka, Emilio. Pero ikaw, Isabella, napahigpit ang hawak ko sa sarili kong dibdib. Anong ibig mong sabihin? Napailing siya. Huli na. Huli na para sa lahat. At sa isang iglap, may isa pang putok. Nagpabalikwas ako, ngunit huli na. Si Ramon ay bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw pa. Napatakbo ako palapit sa kanya, pero pinigilan ako ni Don Emilio. Huwag, Isabella, mahina niyang sabi. Tapos na. Tumingala ako kay Aling Marta, naghahanap ng sagot, ngunit ang nakita ko lang sa kanyang mga mata ay pagod. At isang lihim na alam kong hindi ko pa nauunawaan. Bakit mo to ginawa? Isang malalim na buntong hininga ang isinagot niya bago bumaling kay Don Emilio. Panahon na para malaman niya ang totoo. Napalunok ako. Ano pang totoo? Hindi sumagot si Don Emilio. Sa halip, si Aling Marta ang lumapit sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Ikaw, Isabella, Anya, mabigat ang boses. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik si Ramon. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka basta pinabayaan ni Don Emilio. Dahil hindi lang siya ang mailihim, pinapatingin ako sa kanya, unti-unting bumibigat ang pakiramdam. Ano nang ibig mong sabihin? Napailing siya. Dugo mo, Isabella. Ang dugo mo. At sa sandaling iyon, naramdaman kong bumaliktad ang mundo. Ako. Anong meron sa dugo ko? Bumaling ako kay Don Emilio, naghahanap ng sagot, pero nanatili siyang tahimik. Hanggang sa siya mismo ang lumapit sa akin. Ikaw lang ang may dugong kayang lumaban sa sumpa ng hasyenda. Napatigil ako. Ano?
At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan. Isabela, hindi ako ang huling aswang sa hasyenda na ito. Ang gabi ay nanatiling tahimik, pero ang hangin ay punong-puno ng bigat, ng misteryo, ng katotohanang pilit kong inuunawa. Nakatingin ako kay Don Emilio, naghahanap ng paliwanag. Hindi ikaw ang huling aswang, mahinang ulit ko, ang boses ko'y halos hindi marinig. Tumango siya, mabagal, parang nag-aalinlangan kung paano ipapaliwanag ang lahat. Si Aling Marta, nakatingin sa akin, pero may halong pag-aalala sa kanyang mata. Isabela, Anya, mahina ang tinig. Ang dugo mo hindi ordinaryo. Ikaw lang ang kayang lumaban sa sumpa ng hasyenda. Napailing ako. Hindi ko maintindihan. Napatingin si Don Emilio sa katawan ni Ramon na ngayon ay wala ng buhay. May kirot sa kanyang ekspresyon, pero hindi ito galit, isa itong uri ng lungkot na masyadong malalim upang ipaliwanag. Hasyenda itong itinayo sa kasunduan ng dugo, paliwanag niya sa wakas. At hindi ako ang tunay na tagapagmana nito. Napatitig ako sa kanya. Kung hindi ikaw, napahigpit ang hawak ni Aling Marta sa aking kamay. Ikaw, Isabela. Nanlamig ang buo kong katawan. Ako. Paano ako naging bahagi ng sumpang ito? Ano nang ibig sabihin niyan, mahina kong tanong. Nagpalitan ng tingin sina Don Emilio at Aling Marta bago siya muling nagsalita. Ang tunay na lahi ng hasyenda ay hindi lang basta mga Panginoon ng lupaing ito, patuloy niya. May dugo silang may kapangyarihan, isang dugo na kaya lang mapuksa ng isang katulad nila. Ang boses ni Aling Marta ay puno ng bigat. At ikaw ang isa sa kanila. Umiling ako. Hindi impossible. Isa lang akong simpleng tagapaglingkod, hindi sabat ni Don Emilio, lumalapit sa akin. Dahil kung simpleng tagapaglingkod ka lang, hindi ka makakapasok sa hasyenda nang walang nangyayaring masama sa'yo. Napabalikwas ako. Ano nang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Lahat ng hindi kabilang sa lahi ng hasyenda pinapatay ng sumpa. Napahawak ako sa aking dibdib. Naaalala ko kung paanong ako lang ang tila walang nararamdamang kakaiba sa hasyenda. Lahat ay may takot, may alinlangan, pero ako lang ang tila hindi naaapektuhan ng kung anumang anino ang bumabalot sa lugar na ito. Ako. Tango ni Don Emilio. Ikaw ang tagapagmana, Isabela. Halos hindi ako makahinga sa narinig. Pero kung ganoon, napatingin ako kay Ramon, sa kanyang malamig at walang buhay na katawan. Bakit siya nandito? Napabuntong hininga si Aling Marta. Dahil matagal ka na niyang hinahanap. Nagtagpo ang tingin namin ni Don Emilio. Hindi ikaw ang kalaban, Isabela, bulong niya. Pero hindi rin ako. Muli akong napatingin kay Ramon. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking dugo. Siya. Tahimik na tumango si Don Emilio. Matagal na niyang alam ang totoo. Pero pinili niyang iligaw ka. Pinili niyang gamitin ang hasyenda para sa sarili niyang hangarin. Napakapit ako sa aking dibdib. Ang lahat ng naririnig ko ay tila hindi makatotohanan. Ako ang tunay na tagapagmana ng hasyenda. At ang tunay na halimaw, matagal nang nasa tabi ko. Napayuko ako, pilit inaayos ang pag-iisip. Ano ang gagawin ko? Mahina kong tanong. Si Don Emilio ang sumagot. Hawak mo na ang hasyenda, Isabela. Ang sumpa ay nasa iyong mga kamay. Napatingin ako sa kanya. At ikaw?
Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matagal na akong parte ng sumpang ito. Pero kung ako ang pipiliin mo, mananatili ako sa tabi mo. Nagtagpo ang aming mga mata. At sa isang iglap, sa kabila ng lahat ng gulo, ng takot, ng mga rebelasyong bumaliktad sa aking mundo, isang bagay ang alam kong totoo. Si Don Emilio, kahit ano pa siya, ay hindi ko kailanman kayang talikuran. Hinawakan ko ang kanyang kamay mahigpit. Hindi kita bibitawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harapan ng anino ng kamatayan at ng lumang kasaysayan ng hasyenda, isang sumpa ang nabasag. At isang bagong kasaysayan ang isinulat. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumaan sa aming balat, para bang hinuhugasan ang lahat ng nangyari. Sa gitna ng bakuran ng hasyenda, nakatayo kaming tatlo, ako, si Don Emilio, at si Aling Marta, habang nakatingin sa bangkay ni Ramon. Ang sumpa ay nasa iyong mga kamay na, Isabela, ulit ni Don Emilio, ang boses niya ay banayad pero may bigat. Ikaw lang ang makakapagpasya kung ano ang mangyayari sa hasyenda. Napatingin ako sa malawak na lupain, sa mga punong nagkukubli ng napakaraming lihim. Isang lugar na naging saksi sa napakaraming pangyayari, kabutihan, kasamaan, at ang sumpang bumalot sa lahat ng narito. Kailanman ay hindi ko inakala na ako pala ang tunay na tagapagmana. Anong gagawin mo, Hisha? Tanong ni Aling Marta, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Pinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang bigat ng responsibilidad na ito. Pwede kong ipagpatuloy ang lumang tradisyon, ang patuloy na pagbabantay sa hasyenda sa ilalim ng sumpa nito. O pwede kong subukang baguhin ang lahat. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Don Emilio. Gusto kong wakasan ang sumpa. Nagkatinginan sila ni Aling Marta, hita ang gulat sa kanilang mga mukha. Sigurado ka? Tanong ni Don Emilio. Tumango ako. Ayoko nang may iba pang magdusa. Matagal siyang hindi sumagot, pero sa huli, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam kong iyon ang pipiliin mo. Niyakap ko ang sarili kong dibdib, pilit hinahanap ang sagot kung paano ito gagawin. Paano ko papalayain ang hasyenda? Tanong ko kay Aling Marta. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang sumpa ay nabubuhay dahil sa dugo. Kung ikaw ang tunay na tagapagmana, ikaw rin ang may kapangyarihang tapusin ito. Napakunot ang aking noo. Anong ibig mong sabihin? Nagpalitan ng tingin sina Don Emilio at Aling Marta bago siya muling nagsalita. Isabela, kailangan mong pumili. Kung mananatili ka sa hasyenda, mananatili rin ang sumpa. Pero kung aalis ka, mawawala ang sumpa, pero mawawala rin ang lahat ng koneksyon mo rito. Biglang bumigat ang dibdib ko. Iwan ang hasyenda. At si Don Emilio. Muling nagtagpo ang tingin namin ni Don Emilio. Alam kong alam niya ang iniisip ko. Kung aalis ako, hindi ko na siya makikita muli. Ngunit kung mananatili ako, hindi ko alam kung kailan matatapos ang siklo ng sumpang ito. Humakbang siya palapit at hinawakan ang aking mukha. Isabela, ano man ang piliin mo, susunod ako. Napasinghap ako. Pero, umiling siya. Matagal na akong nabubuhay sa anino ng sumpang ito. Hindi ko alam kung may buhay pa sa labas ng hasyenda para sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Kung mawawala ang sumpa, hindi ba't magiging malaya ka? Napabuntong hininga siya. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nawala ang kapangyarihang ito. Napuno ng katahimikan ang paligid.
May isang saglit kung saan parang bumagal ang mundo, at lahat ng alaala ko sa hasyenda, mula sa una kong pagdating, sa mga gabi ng takot at pag-aalinlangan, hanggang sa sandaling ito, ay dumaan sa aking isipan. Pero alam ko na ang sagot. Hinawakan ko ang kanyang kamay, mas mahigpit pa kaysa kanina. Sabay tayong aalis. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isabella, ngumiti ako. Wala akong ibang gustong kasama kundi ikaw. Napatitig siya sa akin, parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. At pagkatapos ng ilang sandali, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pag-asa. Ang hasyenda na minsang puno ng dilim ay tila nag-iba na. Ang hangin ay mas magaan, at ang dating mga halimuyak ng lumang panahon ay napalitan ng bagong simula. Sa huling pagkakataon, tumayo ako sa harap ng lumang bahay. Handa ka na? Tanong ni Don Emilio mula sa likuran ko. Tumingin ako sa kanya at tumango. Wala na siyang bakas ng dating misteryo sa kanyang anyo. Ang mga matang puno noon ng anino ay mas maliwanag na ngayon. Inabot niya ang kamay ko at hindi ako nagdalawang isip na kunin ito. Bumaling ako kay Aling Marta. Sasamahan mo ba kami? Umiti siya at umiling. Hindi na, Hija. Dito ang tahanan ko. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Salamat sa lahat. Umiti siya at hinaplos ang aking buhok. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay mo, Isabella. Lumaya ka. Huminga ako ng malalim at lumingon kay Don Emilio. Hawak pa rin niya ang aking kamay, at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay malaya na kami pareho. At sa huling pagkakataon, lumingon kami sa lumang hasyenda, ang lugar na minsang naging pugad ng takot at misteryo. Ngunit ngayon, isa na lamang itong alaala. At sabay kaming lumakad palayo, patungo sa bagong simula.